Tuwing Todos los Santos, ginugunita natin ang mga yumao na mula sa daigdig na ito. Nananalig tayong kasama na sila ng Panginoon sa kalwalhatian ng langit. Kaya't may galak sa ating puso habang inaalala natin sila. Wala man sila ngayon sa ating piling, nananampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Naway ipanalangin nila tayo upang atin ding matanggap ang kalwalhatian ng Diyos. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayon ay si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Magsitayo na po tayong lahat. Sa Panginoon. Hallelujah, magsiawit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Sama-sama tayong nagkakatipon-tipon at nagkakasama-sama upang ipagdiwang ang banal na misa sa pagunita natin sa dakilang kapestahan na lahat ng mga banal. Magpasalamat at magpuri tayo sa ating Diyos, ang bukal ng mga biyaya na nagmula sa Kanya. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran.
Tayong lahat, inaamin ko sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Inilog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin, napapawin sa amin ang kinasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsiupo po ang lahat. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang samahan ng mga banal sa langit. Ito ang mga banal na ngayon nasa harap ng Diyos at ni Jesus na kordero ng Diyos. Pagbasa mula sa salita sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero na nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel na palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Tugon, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong magpapayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Tugon, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tayo'y itinawag ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil sa kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Kung namumuhay tayo ng tapat bilang kanyang mga anak, makakasama rin tayo ng mga banal sa piling ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo.
Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila
sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa patuloy niyang pagmamagandang loob at sa Kaniyang pagpapahayag ng Kaniyang pag-ibig sa atin. Batid natin na mahal tayo ng Diyos. Patuloy siyang nagmamagandang loob at pinibigyan tayo ng mga biyaya upang tayo ay makaraos sa buhay na ito. Sa gitna ng mga pagsubok, mga hamon, mga problema na ating nararanasan sa ating buhay, tayo ay naniniwala na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Sa araw na ito'y pinagdiriwang natin ang dakilang kapiyastahan ng lahat ng mga banal. Fiestang-fiesta ngayon sa langit dahil pinararangalan ang lahat ng mga banal, ang lahat ng mga santo. At batid natin na itong mga banal, itong mga santo ay sana mga huwaran at ating mga modelo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga banal ay itinuturing na mga mapalad sa mata ng Diyos at sa mata ng lahat ng mga tao. At iba ang batayan sa kaharian ng Diyos kapag pagiging mapalad ang pinag-uusapan. At narinig natin sa ating ebanghelyo kung ano ang makarapat-dapat gawin upang tayo ay maging mapalad. Ibig sabihin, ang pagiging mapalad sa mata ng Diyos ay daan tungo sa kabanalan. All of us are called for holiness. All of us are called to be holy. All of us are candidates being a saint. Lahat tayo ay tinatawag na mamuhay tungo sa kabanalan upang tayo din ay magiging banal sa kaharian ng Diyos. Yan naman talaga yung ating ultimate goal. To be holy in the kingdom of God. To be blessed in the kingdom of God. Maging mapalad sa kaharian ng Diyos. At ang ating mga banal, silang ating mga modelo at huwaran sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil isinabuhay nila ang batayan ng pagiging mapalad
sa kaharian ng Diyos. Kung ihambingan natin ang kanilang buhay sa ating mga buhay, hindi malayo ang ating buhay sa kanila. Yung iba pa nga sa kanila, mas mahirap at mas simple pa ang buhay na kanilang naranasan kung ihambing sa ating mga buhay. Subalit sa gitna ng kahirapan sa buhay, ay talagang kanilang isinabuhay ang batayan ng pagiging mapalad sa kaharian ng Diyos. Kung babalikan natin ang buhay ng mga banal, simple at mga ordinaryo lang din ang kanilang buhay. Subalit, sabi ko nga, isinabuhay nila yung batayan ng pagiging mapalad. Kagaya ng ating mga banal na si San Pedro Calungsod at saka si San Lorenzo Ruiz. Bakit sila'y naging banal? Bakit sila'y naging santo? Dahil sabi nga sa ating ebanghelyo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. O tingnan natin ang buhay ni Santa Teresa ng Calcutta. Ano ang kanyang pinakakatangian? Siya'y mawain sa mga mahihirap at sa mga dukha. At ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. O tingnan din ninyo ang buhay ni Senyor San Roque. Simple lang ang kaniyang buhay. Isa siyang anak ng gobernador. Subalit sa gitna ng maraming kayamanan, ay iniwanan niya ang lahat upang sumunod sa kalooban ng Diyos na paglingkuran ang mga kapatid niyang higit na nangailangan. Kaya siya'y naging mapalad sa kaharian ng Diyos. Tingnan ninyo si San Francisco ng Assisi. Mayaman din siya. Subalit, iniwanan niya ang lahat ng kayamanan upang siya ay maglingkod sa mga dukha. Nialay niya ang kanyang buhay sa mga higit na nangailangan at siya ay naglingkod sa kanila. Kaya siya ay naging banal. Siya ay naging santo. O tingnan ninyo ang buhay ni San Isidro Labrador. Hindi siya pari. Isa siyang magsasaka. Subalit sa gitna ng karukhaan sa buhay, hindi niya nakakalimutan ang Panginoon. Umasa siya sa biyaya ng Diyos. Dahil sabi ng ating ebanghelyo, mapalad ang mga dukha na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. O saan ngayon si San Isidro Labrador at ang kaniyang asawa na si Maria de la Cabeza? Kasama sila doon sa kaharian. Kasi sa gitna ng kanilang karukhaan, wala silang ibang inasahan kundi ang ating Panginoon, kundi ang ating Diyos. Sa mga minamahal na kapatid, sana ganun din ang isa sa ating mga sana ganun din ang isa sa ating mga pangarap. Na sana balang araw ay mapapabilang din tayo doon. Nangarap din ba kayo na maging banal? Nangangarap din ba kayo na maging santo? Walang saysay yung mga paglilingkod natin, walang saysay yung pagsisimba natin kung hindi ang pagiging banal ang ating pinapangarap sa buhay. Kasi yan naman talaga yung end goal natin. Yun naman talaga
yung dapat nating pinakapangarap sa buhay na mapapabilang doon sa kabanalan ng Diyos sa Kaniyang kaharian. At ang ating mga modelo ay yung mga banal na naroon na. At ang ating ebanghelyo na narinig sa araw na ito ang nagpaalaala sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin upang ang buhay ng kabanalan ay mapasa atin, upang tayo makasama ng Diyos sa Kaniyang kaharian. Sana balang araw, magkita-kita tayo doon. Makasama natin si Mother Teresa ng Calcutta, si Saint John Paul II, makasama natin si San Isidro Labrador, si San Vicente Ferrer, si Senior San Roque, doon sa kaharian ng Diyos. Kung ang ating pangarap ay buhay ng kabanalan. At ang ating ebanghelyo na narinig sa araw na ito ay wag na wag nating kalimutan dahil ang mga ito ang siyang ating gabay tungo sa buhay ng banal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang bigyan tayo ng lakas na sumunod kay Kristo at sa landas ng kabanalan at katapatan sa Diyos. Buong puso tayong mananalangin at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumago nawa sila sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, nang sa gayoy maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo, ang mabuting pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga bansa, isaalang-alang nawa nila, hindi lamang ang kaunlarang pangkabuhayan ng mga mamamayan, kundi maging ang kanilang kapakanang espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bayan ng Diyos na laganap sa buong mundo, magsilbi nawa tayong daan ng pagkakaisa at pagpapatawad para sa lahat ng mga naliligaw na landas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga biktima ng karahasan, diskriminasyon, walang habag na pagpatay at kahirapan, maramdaman nawa nila ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng hustisya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Amang mapagmahal, pinasalamatan ka namin sapagkat niloob mong sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito
Makaisa namin sa panalangin ang mga banal sa iyong kaluwalhatian. Punuin mo kami ng iyong biyaya at akayin kami sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmalasakit sa aming kapakanan ng makapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang makapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ay iyong kagandahang loob na aming pinakikinabang ang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito, ang mga naglalakbay patungo sa iyo kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami, sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami, sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo muna tayo para sa ilang pasasalamat. Pasalamatan po natin ang lahat ng
Magsiupo po ang lahat para sa ilang pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong lahat na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor sa misa natin ngayon, ang Cluster Hope. At higit sa lahat, ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Ipinapaalala po sa lahat na mayroon po tayong misa mamayang alas 10 ng umaga sa Eternal Garden sa crematorium at sa ganap na alas 5 ng hapon sa mga libingan ng pari. At bukas po, November 2, 6:30 a.m., sa libingan din po ng mga pari ang ating misa. Maraming salamat po. So yung mga envelopes po natin para sa mga pamisa natin sa mga kaluluwa ay atin na pong ilalagay dito sa box, no? Yung mga hindi pa nakapamisa sa kanilang mga mahal sa buhay, no? Na yumao na, no? So isulat po natin sa envelopes, marami po tayong envelopes sa likod. Tapos ihulog po natin dito sa box dahil sila po ay ating mimisahan sa loob ng buwan ng Nobyembre, no? Wala po tayong pamisa sa makaluluwa sa loob ng buwan ng Nobyembre, no? Wala po tayong mass intentions for the soul sa mga misa natin sa buwan ng Nobyembre dahil isasama na po natin silang lahat sa ating mga misa, no? Sa araw-araw dito sa ating mission station, no? So, kaya nga, kung sino pa ang hindi nakapamisa ng inyong mamahal sa buhay na yumao na, so maghingi lang po ng envelopes, isulat ang kanilang mga pangalan sa envelopes dahil sila ay mimisa natin sa loob ng buwan ng Nobyembre. At sila din po ay ating babasbasan, no? So sa umaga nito, kasama po natin ang ating isang seminarista, no? Siya ay nasa novitiate formation, no? Nasa Bulacan, no? Tapos naka-exposure po siya dito sa atin, lalong-lalo na doon sa San Lorenzo Ruiz Chapel. Doon po natin siya inassign, no? Dati di po siyang isang altar server, no? Pagkatapos niya ng high school, senior high school, ay pumasok po siya ng college formation ng Missionaries of the Sacred Heart doon po sa Surigao, no? Para marinig po ninyo siya at makilala po ninyo siya, tawagin po natin yung brother na iyon na pumunta po dito para magpakilala po siya sa atin, no? So altar server po siya noon, no? Nagsiserve sa misa doon sa kanilang parokya. So pakinggan po natin kung taga saan siya at saang parokya. Check. Hello. Thank you po. So good morning everyone. I am Ayan Dennis A. Sapa from Butuan, Mindanao. So tama po yung sinabi ni Father. I was an altar server. And then back then before, my vocation promoter is Father Amel Tapales, the current parish priest din sa Tacateria. So, sama-sama niya ako noon. So, parang may kulang noon eh. Kaya pumasok ako. So, I was entered in the seminary in the age of 18 years old. And then now, I am 23, so 6 years in the formation na. So, hopefully that just pray for us and pray for more vocations because paunti-unti na lang po kami. So, pagdarasal niyo po kami sa aming paglalakbay, sa aming journey, and then, yun po, magdarasal po din kami sa inyo. So, good morning everyone once again. So palakpakan po natin si Brother Ayen and welcome po dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station.
Kasama po yan ni Father Ramel doon sa Butuan City para sa mga misa sa mga chapels, no? Kanilang mga JKK Mass, sa kanilang mga BEC Mass, no? Siya yung palaging kasakasama ni Father Ramel, tapos parang na ano siya, na attract siya na pumasok sa mga MSc, no? So after ng kanyang senior high ay pumasok siya ng seminaryo at nag-take ng BS Philosophy, AB Philosophy, no? So doon po sa St. Paul's University sa Surigao, no? After ng kanilang college formation ay dito na po sila sa novitiate sa Bulacan, no? So ipagdasal po natin siya, mahaba pa po, mga 8 years. So ipagdasal po natin siya na maging matatag siya sa pagtugon sa tawag ng Panginoon upang siya ay maging ganap na missionaries of the Sacred Heart at nakapaglingkod dito sa ating simbahan, no? So ipagdasal po natin na sana isa sa kanila may papasok po dito, pero marami na silang mga girlfriends, no? May mga girlfriends na mga ito, no? So, ewan ko kung may isa sa kanila na papasok. Sana kahit may isa man lang na papasok mula dito sa mission station, no? So ipagdasal din natin sila na dumami sila at sa pamagitan nila ay papasok din sila sa seminaryo, no? So 10 o'clock po may misa tayo sa Eternal Garden doon sa crematorium, no? Tapos mamayang hapon 5 o'clock ay may misa din po tayo doon sa libingan ng mga pari. Tapos bukas po maraming mga pari na mga MSc ang makasama natin sa 6:30 ng umaga na misa. Ang Scholasticate Community at sila Father Rudy Abaw, yung ating mga lolo na mga pari, ay pupunta din para sa pagmimisa natin doon sa mga kaparian, no? Doon sa libingan ng mga pari bukas ng 6:30 ng umaga. Kung mayroon po tayong mabitbit na ating maalmusal, so magbitbit po kayo, ha? Pandesal, kahit 10 piso, no? Tapos kape, at kung ano pa yung madala po natin doon bukas. Dahil kasama po natin ang mga seminarista at kasama din po natin yung mga kaparian ng Missionaries of the Sacred Heart. 6:30 po ng umaga, no? So muli, maraming salamat. Tumayo po tayong lahat para basbasan po natin ang ating mga mahal sa buhay na yumaon.
Pangin Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo itong aming makapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawadin mo na sana ang kanila mga pagkukulang at tagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan at tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Sa paraiso magkikita muli tayo, samahan kayo ng mga santo, kahit na may mauuna tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal, na ngayon ay pinarangalan, ay siya nawang magpapala sa inyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo, upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagala kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa na mabanal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naiaalay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at ating tahakin ang landas tungo sa kabanalan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon at ang lahat na mabanal. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.